Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, ay magkaroon muna tayo ng isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po. Amen. Okay, so bago tayo umupo, maaari po bang pakipulot ang mga kalat sa ilalim ng upuan at pakiayos po ang linya ng ating mga upuan? Para sa ating sekretarya, maaari mo bang ilahad kung ilan ang liban ngayong araw? Wala pong liban sa ating klase ngayong araw, ma'am. Bago tayo tumungo sa panibago nating aralin, magkaroon muna tayo ng isang balik-aral. At syempre, sa magbabahagi ng kanilang kasagutan, bigyan naman natin sila ng Celos Club. Paano nga po ba ang Celos Club? Sabayan niyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay! Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga bansa na nanguna sa pagsakop sa Asya? Ma'am, ang mga nanguna po sa pagsakop ay ang mga bansang kanluranin. Kabilang na po dito ang Espanya at Portugal. Mahusay! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para sa ikalawang katanungan, ilahad ang mga naging rason ng mga bansang sumakop sa India. Kagaya po ng ibang mga bansang mananakop, ma'am, gusto rin po nilang mapalawak at mapalaki ang kanilang teritoryo. At dahil din po sa pagkontrol sa isang East India Company na isang kumpanyang mula sa Britanya para sa produksyon at kalakalan ng mga produkto. Mahusay! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para naman sa susunod nating gawain, ito ay pinamagatang Connect the Express. Meron ako ditong mga simbolo na inyong iuugnay sa panibago nating tatalakaying aralin ngayong araw. Gabay ang katanungang, bilang isang kabataang Pilipino, paano mo mabibigyan ng interpretasyon ng mga sumusunod na simbolo? Mahusay! Napakagaling ng inyong mga kasagutan. Ngayon naman ay magtungo tayo sa ating pangkatang gawain. Ito ay pinamagatang Talentadong Mag-aaral. Hahatiin natin ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang paksa at atas. Kinakailangang maipakita ang manifestasyon ng nasyonalismo na nakaatang sa inyong grupo. Kaya naman, para sa pangkat 1, pagkakaisa, kinakailangan niyong gumawa ng jingle o awitin. Para naman sa pangkat 2, pagtangkilik sa sariling atin. Kinakailangan niyo naman itong ipakita sa pamamagitan ng dula-dulaan. Para naman sa pangkat 3, pagtatanggol sa bayan. Kinakailangan niyo naman itong maipakita sa pamamagitan ng paggawa ng isang tula. Para sa ating criteria o rubric sa pagmamarka, nilalaman 40%, kaangkupan sa paksa 25%, pagkamalikhain 20%, at kooperasyon 15% na may kabuang bilang na 100%. Naging masaya ba kayo sa ating activity? Nawa ay meron kayong natutunan. Kaya naman ngayon, nais ko lamang magtanong,
Meron na ba sa inyong nakakahula ng magiging paksa ng ating talakayan ngayong araw? Ma'am, sa tingin po namin, ito po ay may kinalaman sa nasyonalismo. Okay, mahusay. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay may kinalaman sa nasyonalismo. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay patungkol sa nasyonalismo sa Timog Silangang Asya, sa Pilipinas at India. At para magkaroon kayo ng kaunting kaalaman muna kung ano nga ba ang nasyonalismo, maaaring iscan ang QR code na lalabas sa ating screen at may kalakip itong impormasyon na makatutulong sa inyo para mas maintindihan kung ano nga ba ang nasyonalismo. Ano ang nasyonalismo? Ang pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nakabatay sa iba't ibang patakarang ipinatupad nila sa bansa. Ito ay nagdulot ng kahirapan, diskriminasyon, kawalang katarungan, at pang-aabuso sa mga katutubong Pilipino. Sa loob ng mahabang panahon, ang karamihan sa mga Pilipino ay nanahimik at sumunod lamang. Bagamat may ilang pag-aalsa, ang mga ito ay karaniwang pansarili o kaya ay panlalawigan lamang. Ang mga naganap na mga pag-aalsa ay kadalasang bigo dahil sa kawalan ng pagkakaisa at ng pinunong panlahat. Kalaunan, nagkaroon ng mga pagbabago sa loob at labas ng Pilipinas na naging pangunahing salik sa unti-unting pag-usbong ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Ang nasyonalismo ay kamalayan na ang isang bansa ay umiiral at binubuo ng mga taong tapat hindi lamang sa isang angkan, lipi o rehiyon o maging sa isang relihiyon o pangkat pampolitika. Ang nasyonalismo ay hindi lamang isang bugso ng damdamin, bagkus ito ay dulot ng iba't ibang kadahilanang pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkaisipan. Unti-unti itong nabubuo matapos ang mga pangyayaring pinagdaanan ng isang pangkat ng tao sa isang partikular na lugar. Ang nasyonalismo ay ang masidhing pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan, kasabay ang matinding hangarin na magkabuklod-buklod at maging malaya sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Pinalago ito ng mithiing panlahat at ng pambansang pagkakaisa. Iyan lamang para sa araw na ito. May natutunan ba kayo sa napanood niyong video? Ngayon naman, ating bigyang kahulugan kung ano nga ba ang nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay galing sa salitang Latin na natio, na ang ibig sabihin ay ang pagbabahagi ng mga taong may iisang lahi sa isang mataas kaysa sa pamilya, ngunit mas maliit kaysa sambayanan. So, ang nasyonalismo ay tumutukoy sa iyong pagkakakilanlan o identidad bilang tao. Dito rin nag-ugat ang salitang nasyon na nangangahulugang pangkat ng mga individual na nagkaroon ng magkakatulad na katangian dahil sa palagian nilang interaksyon sa isa't isa. Sa mas pinasimpleng kahulugan, ang nasyonalismo ay tumutukoy sa iyong pagkakakilanlan o identidad. Ito rin ay tumutukoy sa iyong pagmamahal sa bansang iyong kinabibilangan. Ang nasyonalismo rin ay isang pananaw ng isang individual bilang kasapi ng isang bansa o kaya ay pagnanasa ng isang individual na paunlarin at palakasin ang isang bansa na kanyang kinabibilangan. Meron tayong 3 manifestasyon ng nasyonalismo. Naririto na ang pagkakaisa, pagtangkilik sa sariling atin,
at pagiging makatuwiran at makatarungan. Ang pagkakaisa ang isa sa pinakapangunahing manifestasyon ng nasyonalismo. Dito makikita natin ang pagtutulungan, pagkakabuklod-buklod ng mamamayan sa iisang kultura, saloobin at hangarin. So alam naman nating lahat ang importansya ng pagkakaisa para makamit natin ang layunin para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa. Kaya naman napakahalaga nito upang mas magkaroon tayo ng progresibo at pantay na lipunan. Sumunod din na manifestasyon ng nasyonalismo ay ang pagtangkilik sa sariling atin. Ang pagtangkilik ng mamamayan sa mga produkto, ideya at kultura ng sariling bayan ay sadyang napakahalaga. Sa pamamagitan nito, maaari nating mapreserba ang mga kultura na pinangalagaan ng ating mga ninuno. Kaya napakahalaga na marunong tayong tumangkilik ng sariling atin at patuloy na ipreserba ang mga kultura nang sa ganoon ay maabutan pa sila ng susunod pa nating mga henerasyon. Sa pamamagitan nito, maaari tayong magkaroon ng mas paunlad at mas progresibo pang bansa. Kabilang din sa manifestasyon ng nasyonalismo ang pagiging makatuwiran at makatarungan, na ipapakita din ang nasyonalismo sa pamamagitan nito. Ang kahandaan ng isang tao na magtanggol at mamatay para sa kanyang bayan ay maituturing na pinakamahalagang manifestasyon ng nasyonalismo. Kaya naman saludo sa mga taong patuloy na pinagtatanggol ang ating bayan. Nawa ay patuloy kayong tularan ng mga susunod pang henerasyon. Napakahalaga nito upang mas maging ligtas at mapayapa ang lugar na ginagalawan ng bawat isa sa atin. Patuloy nating makamtan ang mapagpalaya at pantay na lipunan para sa lahat. Naway, kagaya ni Andres Bonifacio, ay patuloy nating pasiklabin ang ating pag-ibig sa tinubuang lupa. Naintindihan niyo ba ang tatlong manifestasyon ng nasyonalismo? Isa-isahin nga uli natin: pagkakaisa, pagtangkilik sa sariling atin, at pagiging makatuwiran at makatarungan. Mahusay! Ngayon naman ay maaari na tayong magtungo sa mga anyo ng nasyonalismo. Meron tayong dalawang anyo ng nasyonalismo. Una, ang defensive o mapagtanggol na nasyonalismo, at pangalawa, ang aggressive o mapusok na nasyonalismo. Ang defensive o mapagtanggol na nasyonalismo ay uri ng nasyonalismo na ipinagtatanggol ang bayan laban sa mga mananakop tulad ng ginawa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila, Amerikano at Hapon. Ang defensive na nasyonalismo ay tumutukoy sa pangangalaga ng teritoryo na iyong kinabibilangan upang hindi ito masakop o mapuntahan ng mga dayuhan. Sa mas pinasimpleng kahulugan, ang defensive na nasyonalismo ay tumutukoy sa pagnanais ng isang tao na protektahan ang kanyang teritoryo upang hindi masakop o maangkin ng ibang tao. Samantalang, ang aggressive o mapusok na nasyonalismo ay uri ng nasyonalismo na naglalayong makapanakop o mapalaki ang teritoryo ng kanilang bansa, tulad na lang ng ginawa ng mga Hapon sa ating bansa. Sa lungat ng defensive na nasyonalismo, ang aggressive na nasyonalismo o mapusok na nasyonalismo naman ay naglalayong mas mapalawak ang iyong pag-aari o ang iyong nasasakupan. Nais mong makapanakop ng mga teritoryo upang mas malaki ang iyong ari-arian. Bagamat sila man ay nagdulot din ng magandang epekto, ngunit ilan sa mga magandang halimbawa ng mapusok na nasyonalismo ay ang ginawa sa atin ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Tama! Siya nga si Dr. Jose P. Rizal o ang mas kilala bilang ating pambansang bayani. Hindi naman lingid sa ating isipan na isa siya sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. So ginamit niya ang paraan ng pagsulat upang imulat ang mga kaisipan ng mga Pilipino. Siya ay kilala bilang isang propagandista
at kinikilala rin bilang isang pinakamagaling na bayani at itinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupo ng mga pambansang bayani. Hindi naman lingid sa ating isipan ang ambag na ibinigay ni Dr. Jose P. Rizal para makamit natin ang kalayaan na tinatamasa natin sa kasalukuyan. Handa niyang ibuwis ang sarili niyang buhay upang mabigyan lamang ng mapayapa at mapagpalayang lipunan ang bawat mamamayang Pilipino. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Tama, siya si Mohandas Karamchand Gandhi. Saan nga bang bansa matatagpuan si Mahatma Gandhi? Tama, mahusay sa India. Kagaya ni Dr. Jose P. Rizal, ay malaki rin ang naging papel ni Gandhi upang makamit ng India ang kalayaan. Si Gandhi ay isang pangunahing politikal at espiritual na pinuno sa India at ng kilusang pagpapalaya sa India. Pinapakita rin dito ang kanyang pagiging nasyonalista o pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang bansa dahil nagnanais din siya na magkaroon ng mapayapa at mapagpalayang lipunan ng India. Kaya naman hindi rin natin maipagkakaila ang kagalingan at katapangang ipinakita ni Gandhi upang mabigyan ng kalayaan ang kanyang bansang kinabibilangan. Meron ba kayong naunawaan sa ating talakayan? Mahusay, sino dito ang gustong sumagot kung ano nga ba ang nasyonalismo? Itaas lamang po natin ang ating mga kamay. Ma'am, batay po sa aking naintindihan, ang nasyonalismo po ay ang pagpapakita ng damdaming makabansa. Ito po yung pagnanais na maipagtanggol o maipaglaban ang isang bansang iyong kinabibilangan. Ito rin po ay pumapatungkol sa pagmamahal mo sa bansa at ang iyong pagkakakilanlan at identidad bilang isang Pilipino. Para sa sunod na katanungan, nakabubuti ba ang pagpapakita ng damdaming nasyonalismo para sa ating bansa? Para po sa akin, ma'am, opo, nakabubuti po. Dahil sila po ay nagnanais lamang ng pagbabago at mas bigyang kapayapaan ang bansang meron tayo. Kaya naman po para sa akin, nakabubuti po ang pagpapakita ng damdaming nasyonalismo. Mahusay, talaga namang naintindihan nyo ang talakayan natin ngayong araw. Kaya naman wag na tayong magpatumpik-tumpik pa para lubos kong makita kung inyo bang naunawaan ang aralin natin ngayong araw. Magtungo na tayo sa ating assessment. Para sa ating assessment, pumunta lamang po tayo sa bamboozle.com. Pa-flash po natin sa screen ang website. Kalakip sa gilid nito ay atin lamang ilalagay sa bamboozle.com ang game code upang makita natin ang ating quiz na sasagutan ngayong araw. Mahusay, matataas ang inyong markang nakuha sa ating quiz. Nawa ay sa mga susunod pa nating mga quiz ay patuloy na mataas na marka ang inyong makuha. Nag-enjoy at may natutuhan ba kayo sa ating aralin ngayong araw?
Muli, ako si Binibining Mendoza at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita!